May 24, 2014, Sabado. Katatapos lang ni Blessy Gutenko, isang 56 years old na Pinay, ang kanyang araw ng trabaho at pauwi na. Nakatira siya sa North Shore, Auckland, New Zealand, kasama ang kanyang asawang si Antonio Gutenko. 30 years na silang kasal at nagmula sa Cebu City. Pareho sila ng paaralang pinapasukan noon at kaklase siya dati ng kapatid ni Antonio. Sa paglipas ng panahon, nagkamabutihan ng dalawa, nagpakasal at nagkaroon ng 3 mga anak, sina Bea, Vincent at John. Taong 2004, lumipat ang pamilya sa New Zealand. Ang Auckland ang naging tahanan ni Blessy. Masaya siya rito, mahal niya ang kanyang trabaho at nagkaroon ng mga mabubuting kaibigan. Masaya ang pamilya sa naging buhay nila sa New Zealand. Meron silang magandang trabaho at may magandang ugnayan sa komunidad. Pero isang malagim na trahedya ang nagpabago ng lahat ng to. Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang malagim na insidenteng nangyari sa isang kababayan nating nakatira sa Auckland, New Zealand. Sino nga ba ang salarin at ano ang dahilan? Ilang araw pa lang bago ang May 20, masayang ipinagdiwang ni Blessy ang kanyang kaarawan kasama ang kanyang mga anak. Naghapunan ng mag-iina sila Paz sa kasamaang palad, hindi nakasama ang asawa nitong si Antonio. Dahil nasa biyahe ito sa labas ng bansa, gawa ng kanyang trabaho at July 15 pa ang balik nito. Napakalapit ang pamilya at mas lalo silang sumasaya sa tuwing kumpleto silang magkakasama. May 24, alas 7 ng gabi, pauwi na si Blessy galing sa kanyang trabaho sa Tower Insurance. Bagamat hanggang alas 5 lang talaga ang trabaho niya, kusang loob siyang nag-overtime. Dahil sa mas maagang umalis, ang kasabayan niyang umuwing may sasakyan kailangang sumakay ni Blessy ng bus pauwi. Ang hintuan ng bus ay 700 meters pa mula sa bahay nila, kaya kailangan pa niyang maglakad pa ng 5 minuto para makarating ng bahay. Gayunpaman, hindi nakauwi si Blessy ng gabing yon. Nang makauwi ang anak nitong si Bea galing trabaho mga 3:15 ng madaling araw, napansin nitong wala ang kanyang ina. Dahil sa pag-aalala, tinawagan niya ang 2 kapatid para itanong kung alam ba ng mga to kung nasaan ang nanay nila. Pero maging sila man ay walang ideya. Sa pagsisikap na mahanap ang ina, ginamit niya ang application na Find My iPhone para matunton ang kinaroroonan ng ina. At nakita nga nito ang mobile phone ng kanyang ina sa damuhang bahagi sa gilid ng kalsada, mga 90 meters lang mula sa bahay nila mga alas 6 ng umaga. Nakita rin ni Bea sa gilid ng kalsada ang sapatos at baon ng laging dala ng nanay niya. Nang dumating ang mga pulis, una nilang isinaalang-alang ang posibilidad ng hit and run dahil sa nagkalat na mga gamit ni Blessy sa gilid ng daan. Iniisip nila na maaaring nabangga si Blessy, nalitot na punta sa ibang lugar. Kaya lang kalaunan, naging maliwanag na may mas malala pa talagang nangyari. Ayon sa isang batang babaeng nakatira sa nasabing kalye, nakarinig siya ng isang malakas na sigaw ng babae sa parehong oras na bumaba si Blessy ng bus malapit sa bahay nila. Nakita rin ng ilang mga saksi ang isang sasakyang mabilis na nag-overtake sa bus na sinakyan ni Blessy, na naging dahilan para puntahan ng mga pulis ang 28 years old na si Tony Douglas Robertson. Nang tanungin, sinabi ni Tony na hindi nakilala si Blessy at wala rin siyang kinalaman sa anumang nangyari sa babae. Kapansin-pansin namang pamilyar na ang mga pulis kay Tony dahil dati na itong nahatulan ng tangkang panghahalay at pagdukot. 5 buwan pa lang simula nang makalabas siya sa bilangguan at nasa ilalim pa ng pagsubaybay ng pulisya na may 24 hours GPS tracking. Nasundan ang mga galaw ni Tony dahil sa ankle bracelet GPS tracking device na suot nito at napag-alaman na nasa parehong kalye siya sa parehong oras na nawala si Blessy. Nalaman din ng mga investigador na nasa sementeryo si Tony noong araw na yon, May 24, at bumalik kinabukasan na siyang nagtulak sa kapulisan na suyurin ang sementeryo. At sa tulong ng mga police dogs natagpuan ang wala ng buhay na si Blessy 2 araw pagkatapos nitong mawala. Natagpuan siya sa ilalim ng puno, tinabunan ng mga dahon at nakabalot ng kubrikama. Nakakalungkot na pinagsamantalahan muna si Blessy bago walang awang pinagsasaksak. Kasunod nito, inaresto ng pulisya si Tony Robertson at sinampahan ng paghahalay at pagtapos kay Blessy Gutenko. Sa kabila ng ebidensya, hindi siya umaming nakasala.
Sa paglilitis, iginiit ang prosekusyong si Blessy na hindi kilala ni Tony ay nakita nitong naglalakad sa gilid ng kalsada habang papauwi. Sinabi nilang sinadya talagang banggain ni Tony si Blessy na nagresulta sa pagkabali ng mga binti nito at pagkatapos ay binuhat ni Tony si Blessy at inilagay sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Saka nagmaneho pauwi sa kanyang apartment sa Birkdale Road bago pa ang 8 p.m. curfew nito para maiwasang makapag-trigger ng anumang alarm. Nasuportahan naman ng mga testimonya ng mga saksi ang salaysay na to. Isang saksi ang nagpatotoo na nakita nila si Blessy na bumaba sa bus at mabilis na naglalakad palayo. Napansin din ng ilan ng isang sasakyang nag-overtake sa bus at mabilis na nagpaharurot pababa sa Salisbury Road. Nagbigay naman ng testimonya ang 11 anyos na batang babaeng nakatira sa nasabing kalye. Sinabi niya na nung gabi ng May 24, habang nagluluto sila ng kapatid niya ng dumplings, narinig niya ang tunog ng rumaragas ng sasakyan at isang malakas na sigaw ng isang babae bandang 7:30 ng gabi at pagkatapos nito ay wala na. Idinagdag niya rin na narinig niyang nagmaneho ang sasakyan papunta sa direksyon ng Birkdale Road, lugar kung saan nakatira si Tony. Sa silid hukuman, sinabi ng prosekusyon na nung nakabalik na sa kanyang apartment si Tony, ipinarada nito ang sasakyan sa garahe, saka ginawa ang karumalduman na pag-atake kay Blessy. Sinabi nilang hinalay muna ni Tony si Blessy sa kasinakal at pagkatapos ay walang awang marahas na pinagsasaksak at huli nitong inundayan ng saksak ang lalamunan ni Blessy. Sinabi rin ng prosekusyon na kinaumagahan, binalot ni Tony ng kubrekama ang wala ng buhay na katawan ni Blessy. Saka muling isinakay sa kanyang sasakyan. Nagmaneho papuntang sementeryo para itapon si Blessy. Iminungkahi nilang sinadyang sa oras na to itinapon ni Tony si Blessy para maiwasang malabag nito ang kanyang curfew. Nagbigay din ng testimonya ang isang taga-forensic. Sinabi niyang batay sa luminol testing na isinagawa sa lugar kung saan natagpuan ang wala ng buhay na si Blessy, may nakitang dugoang bakas ng landas na nagpapahiwatig ng malamang na pagkaladkad ng dugoang bagay sa damuhan. Iminumungkahi ng ebidensyang dinala muna sa ibang bahagi ng sementeryo ang dugoang si Blessy bago to inilagay sa lupa, saka kinaladkad papunta sa lokasyon kung saan to tuluyang natagpuan. Iniharap naman sa korte ng pathologist na si Dr. Carl Wegran ang mga pinsalang natamo ni Blessy. Nagpatotoo siya na nagtamo si Blessy ng napakaraming malalalim na saksak at isa na sobrang lala ay nailibing na sa ilalim ang ilang naputol na bahagi ng kwintas na suot ni Blessy. Ayon sa doktor, dahil sa natamo nitong saksak sa lalamunan, nasugatan na pati ang windpipe ni Blessy. Binigyang diin din ng doktor na buhay pa si Blessy nang matamo ang kanyang mga pinsala bilang ebidensya ng pagkakaroon ng dugo sa baga nito. Sinabi rin ng doktor na sa dami ng pinsalang natamo ng ginang, napakahirap ng matukoy ang isang natatanging sanhi ng pagkalagot ng hininga nito. Iminungkahi niya na ang kombinasyon ng mga salik kabilang ang pagsakal, pinsalang natamo sa pagkakapangga, mga saksak at mga hiwa sa katawan ang malamang na nakapag-ambag sa pagkalagot ng hininga ni Blessy. Sinabi niyang nahihirapan siyang tukuyin ang partikular na pinsalang tumapos kay Blessy, pero naniniwala siyang ang pananaksak ang siyang nakapagpadali ng buhay nito. Nalaman sa korteng nagtamo si Blessy ng iba't ibang pinsala sa katawan, kabilang ang bali sa tadyang, binti, ngipin, mga gasgas sa pagkakabangga at sa pagkaladkad sa sementeryo. Sinabi ng doktor na malamang na sinakal muna si Blessy para mawalan ng malay bago to marahas na pinagsasaksak at sinugat-sugatan. Ipinakita rin ang katibayan ng mano-manong pananakal kay Blessy, kabilang ang mga pasa nito sa kanyang liig, baling thyroid at putol ng mga kapilyari sa kanyang mga mata. Ayon sa doktor, maaaring nailigtas pa sana si Blessy sa pagkakabangga ng kotse kung agaran lang sana itong naisugod sa ospital, pero sa halip ay nagtamo pang lalo ng mas maraming pinsala, kabilang ang malalalim na saksak na nagresulta sa labis na pagturuko. Nang tanungin ng doktor sa kung may mga sugat ba si Blessy sa pagtatangkang ipagtanggol ang sarili, sinabi ng doktor na wala siyang nakita. Ipinaliwanag niya sa hurado na ang ganitong kawalan ay hindi nakaraniwan sa mga kaso kung saan wala ng lakas ang sino man para lumaban. Ipinaalam din ng doktor sa korte na ang mga sample mula sa katawan ni Blessy ay sumailalim na rin sa pagsusuri sa DNA
at lumabas na seminal fluid ni Tony ang natagpuan sa loob ng katawan ni Blessy. Nakadagdag naman sa mahahalagang ebidensyang hawak ng prosekusyon ang testimonyang ito. Sinabi ng prosekusyon sa korte na si Tony na may suot na GPS anklet ay nasa sementeryo ilang oras bago ang insidente. Ibig sabihin, plinano nito ang gagawin. Iginiit nilang nauna munang naghanap si Tony ng lokasyon ng pagtataguan niya ng katawan bago pa siya pumili ng madadaling babae. Nalaman din sa data ng GPS na muling bumalik si Tony sa sementeryo kinaumagahan at naniniwala sila na yun ang oras na itinapon na ni Tony ang wala ng buhay na si Blessy. Talagang plinano niya ang lahat bago pa siya kumilos. Ipinaalam din sa korte na may dugong natagpuan sa loob ng kotse ni Tony at isang kutsilyo. Natagpuan din ang ilang mga gamit ni Blessy na nakabaon sa likuran ng bahay ni Tony. At sa resulta, dugo ni Blessy ang mga bakas sa nasabing kutsilyo. Iniharap din sa korte ang mga sira ng kotse ni Tony. Ayon sa investigador na si Shane Page, may mga kamakailang palatandaan ng sira ang sasakyan. Dinagdag niya rin na may mga hiwa at gasgas ang upuan sa likuran ng sasakyan. Napansin niya rin na may isang bahagi ng upuan na pinalitan. May nakita rin silang bakas ng dugo sa harapang upuan pati na rin sa trunk ng sasakyan. Nagpatotoo rin ang mekanikong pinapunta ni Tony sa bahay nito na noong May 26, pinapunta siya ni Tony para ipaayos ang salamin ng kanyang kotse sa harapan. Sinabi ng mekaniko na kakaibang natanggal na ang windscreen ng sasakyan at napansin na may bakas ng dugo sa harapang upuan. Nang tanungin niya si Tony kung ano ang nangyari, sinabi umano nito sa kanya na nagkikipagbiroan kasi umano to sa isang kaibigan. Nadulas umano ang nasabing kaibigan sa hood ng sasakyan kaya bumagsak sa salamin. Ayon naman sa sarhento ng unit ng mga aksidente sa daan, naniniwala siya na sinadya ni Toning banggain ang naglalakad ni si Blessy. Ibinatay niya ang paniniwala niyang to dahil sa nakitang bakas ng gulong ng sasakyan sa gilid ng kalsada malapit sa kung saan natagpuan ang mga nagkalat na gamit ni Blessy. Sa pangkat naman ng depensa, inamin ni Tony na siya nga ang dahilan ng pagkalagot ng hininga ni Blessy. Pero iginiit niyang aksidente lang at hindi niya pinagplanuhan ng nangyari. Ayon sa kanyang depensa, nagpanik si Tony matapos aksidenteng mabangga si Blessy. Ginawa umano ni Tony ang mga sugat sa katawan ni Blessy para palabasing inatake si Blessy ng kung sino at hindi nabangga. Nanindigan din si Tony na wala ng buhay si Blessy nang pinagsasaksak niya to. Sa panahon ng paglilitis, tinanggal ni Tony ang kanyang legal na kupunan at piniling ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinabi ni Tony sa korte na itinatanggi niya ang bersyon ng mga kaganapan ng prosekusyon at idiniin na nagpanik siya matapos sa aksidenteng mabangga si Blessy. Iginiit niya rin na isinakay niya lang si Blessy sa kanyang kotse at dinala pa uwi dahil sa kanyang curfew ang alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sinabi ni Tony sa korte na mali ang prosekusyon sa pagsasabing pinagplanuhan niya ang insidente at ipinagdiinan ang kawalan ng saksi sa aksidente. Ipinaliwanag niya rin kung bakit nasa sementeryo siya noong May 24 at May 25 sa pagsasabing na andun lang siya para bumili ng bawal na gamot. Tungkol naman sa ebidensya ng DNA, nangatwiran si Tony na yun ay microscopic. Nahirapan lang umano ang mga sayantipiko sa paghihiwalay ng DNA at pagsuri nito. Nagpakita din ang depensa ng magkakaibang mga opinyon sa mga pinsala sa katawan ni Blessy mula sa isa pang pathologist na si Dr. Chapman na hindi sumang-ayon sa resultang ibinigay ni Dr. Wagner. Binasa ang ulat ni Dr. Chapman sa korte at ayon dito, ang mga pinsala ni Blessy sa liig, lalo na ang baling thyroid ay dahil sa bangga. Nakasaad din sa kanyang ulat na ang mga pasa sa liig ni Blessy ay hindi naman bakas ng mga daliri. Ang salungat na opinyon na to ni Dr. Chapman, lalo na tungkol sa posibilidad na nalanghap ni Blessy ang sarili nitong dugo, ay naaayon sa depensa ni Tony. Nawala ng buhay si Blessy nang pinagsasaksak niya to para pagmukhaing sinalakay ito ng ibang tao at hindi nabangga. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Tony na nang ilagay niya si Blessy sa kanyang sasakyan, naniniwala siyang wala na talaga tong buhay. Iginiit niyang inayos niya ang eksena para magmukhang inatake ng ibang tao si Blessy dahil nasa ilalim umano siya noon ng bawal na gamot.
Itinanggi rin ni Tony ang mga aligasyon ng panghahalay. Nangatwiran siyang ang ebidensya ng DNA, particular na sa kanyang seminal fluid na natagpuan sa katawan ni Blessy ay resulta mula sa kontaminasyon at malpractice ng pulisya. Gayunpaman, hindi tinanggap ng hurado ang bersyon ng mga kaganapan ni Tony at napatunayan siyang nakasala sa parehong panghahalay at pagtapos kay Blessy Gutenko at nasintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may pinakamababang terminong 24 years nang walang parol, kasama na ang preventive detention para sa panghahalay. Sa New Zealand, ang preventive detention ay isang bukas na termino ng kulungan na nagbibigay daan sa walang tiyak kung hanggang kailan ka makukulong o mapapalaya sa anumang oras. Inapila ni Tony ang hatol at iginiit na aksidente talaga ang nangyari kay Blessy. Pero tinanggihan ang kanyang apila. Nabigo rin maging ang sumunod niyang tangkang apila sa Korte Suprema at tinanggihan na rin siyang makapagsampa ng karagdagan pang mga apila. Ang paglalahad sa nakaraang kaso ni Tony pagkatapos ng kanyang sentensya ay nagbigay ng malinaw na konteksto sa kanyang mga aksyon. Pinagkalooban si Tony itago ang kanyang pangalan sa panahon ng paglilitis. Itinago sa mga hurado ang tungkol sa nauna niyang kaso ng tangkang pangahalay at pagdukot sa isang babaeng musmos. Taong 2005, 18 anyos pa lang si Tony nang gawin niya ang karumaldumal na insidenteng yon. Napatunayan siyang nagkasala sa tangkang panghahalay sa 5 taong gulang na babaeng musmos at tangkang pagdukot sa 2 pang mga paslit. Nasintensyahan siya ng 8 taong pagkakakulong para doon at nakalaya noong December 2013, 5 buwan bago ang malagim na nangyari kay Blessy. At bago nito, 2 beses niya rin niyang nilabag ang mga kondisyon ng kanyang paglaya sa loob lang ng maikling panahon. Bilang resulta, itinuturing siyang isang panganib. Kaya naman isinailalim siya sa pagsubaybay ng kapulisan at araw-gabing GPS tracking anklet. Ang pagpapalaya kay Tony, ang monitoring order, ang walang awang pag-atake kay Blessy, ang nagdulot ng matinding sakit at kalit sa pamilyang Gutenko. Ang katotohanan sa kabila ng pagkakaroon ng GPS tracking anklet ay nagawa pa rin ni Tony makagawa ng karumaldumal kay Blessy. Ang siyang lalong nakadagdag sa kalungkutan ng pamilya nito na naniniwalang nabigo silang protektahan ng sistema. Isang ulat ng gobyerno ang isinagawa para tingnan kung paano hinawakan ng pulisya at ng kulungan ang kaso ni Tony at lumabas na tanging si Tony lang ang may pananagutan sa ginawa niya kay Blessy. Sa kabila ng kawalan ng paninisi sa mga otoridad, gumawa pa rin ang ulat ng 27 recommendations para sa pagpapabuti ng pamamahala sa mga katulad ni Tony. Naniniwala naman ang asawa ni Blessing si Antonio na walang kakayahan ang kulungang pamahalaan ang mga delikadong manghahalay na yon at sa kanyang opinyon, ang kulungan pa nga ang pinamamahalaan ng mga taong ito. Maging ang mga residente man ay hindi rin nasiyahan sa mga nagpapatupad ng batas dahil hindi man lang ipinaalam sa kanila na pinakawalan pala sa kanilang komunidad ang delikadong si Tony.